Malamig na gabi ng February sa Stockholm, Sweden, 1986 at tahimik ang mga kalye. Ilan lang ang mga taong nagmamadaling umuwi pagkatapos ng mahabang araw. Kasama sa mga taong yon ang isang mag-asawa, magkahawak kamay at kitang-kitang hininga nila dahil sa lamig ng panahon. Tumatawa sila, pinag-uusapan ng pelikulang pinanood nila pero hindi nila alam itong ordinaryong gabi ay magiging isa sa mga pinaka-nakakagulat na sandali sa kasaysayan ng Sweden. Ang lalaki ay si Olof Palme, ang Prime Minister ng Sweden. Matangkad siya, mukhang respetado, nasa late 50s na, may puting buhok at confident ang lakad. Kasama niya ang asawa niyang si Lisbeth na nakasabit naman ang braso sa kanya. Naisipan nilang maglakad pauwi galing sinihan. Wala yung usual na security na laging kasama ng Prime Minister. Desisyon to na magpapahirap sa Sweden ng ilang dekada. Habang naglalakad sila sa isa sa mga pinakasiksik na kalye ng Stockholm. Siguro, normal lang ang iniisip nila. Ano ang kakainin sa hapunan? Anong plano sa weekend? Baka nga mga importanteng bagay pa sa politika. Pero may nagmamasid sa kanila sa dilim. May paril at may masamang balak. Ngayon, balikan muna natin, sino nga ba si Olof Palme at bakit nga ba may gustong manakit sa kanya? Si Palme ay hindi yan yung typical na politiko. Matapang siya, hindi natatakot magsalita ng nasa isip niya kahit na maraming maaasar. Naging Prime Minister siya noong 1969 at agad siyang naging kilala bilang taong lumalaban para sa pinaniniwalaan niya. Pabor siya sa socialism, welfare para sa lahat at may malakas na opinyon tungkol sa international affairs. Isa sa mga kilala sa kanya ay yung stance niya sa nuclear power. Alam mo ba, noong 1979 may nakakatakot na nangyari sa isang lugar na tinatawag na 3 Mile Island sa Amerika. Nuclear power plant yun at nagkaroon sila ng partial meltdown. Maraming natakot, hindi lamang sa Amerika. Sa Sweden, nagsimulang mag-isip ang mga tao kung talaga nga bang maganda ang nuclear power. Si Palme bilang leader na nakikinig sa mga tao, tumulong siya para magkaroon ng malaking referendum noong 1980 kung saan bumoto mga taga-Sweden kung ano nga bang gagawin nila sa nuclear power. At ang resulta, napagdesisyonan ng lahat na i-phase out ang nuclear reactors sa buong bansa. Ngayon, baka iniisip mo, okay, so ayaw niya sa nuclear power, parang hindi naman yung dahilan para patay ng isang tao, di ba? Well, tama ka. Pero alam mo, magaling si Palme gumawa ng mga kaaway. Nung bumalik siya bilang Prime Minister noong 1982, nagsimula siyang mag-push ng mas maraming socialist policies. Gusto niyang palakasin ang mga labor unions, palawakin ang welfare programs at bawasan ang inequality. May mga taong pumanga sa kanya dahil dito pero yung iba, hindi sila masyadong natuwa. Pero hindi lang yung domestic policies niya ang nagdulot ng gulo. Malaki ang bunganga ni Palme pagdating sa international affairs at hindi siya takot gamitin ito. Nagsalita nga siya laban sa Vietnam War, kaya hindi siya naging paborito ng gobyerno ng Amerika. Criticize niya ang apartheid sa South Africa nung maraming Western leaders ang tahimik lamang. Sinuportahan pa niyang iba't ibang national liberation movements sa buong mundo na controversial naman para sa iba. Kaya naman, marami talagang critics at kaaway itong si Palme. May mga taong tingin sa kanya ay bayani, lumalaban para sa mga mahihirap at nagsasalita ng katotohanan sa mga may kapangyarihan. Pero may iba na tingin sa kanya ay isang pasaway, isang taong nakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat talaga pakialaman. Ngayon, kilala natin si Palme, bumalik naman tayo sa gabing yon noong February 1986. Naglalakad pa uwi sina Palme at ang asawa niya na mukhang relax lamang sila. Hindi madalas na nakakalabas ang Prime Minister na parang normal na tao lamang na naglalakad kasama ang asawa niya. Palapit sila sa kanto ng Tunnel Garden, 11:21 p.m. noon. Halos walang tao sa kalye. Baka may dumadaang kotse, siguro paminsan-minsan o may naging isang taong nagmamadaling umuwi. Pero sobrang konti lang talaga, as in bihirang-bihira. Bigla na lang may lalaking lumitaw sa likod nila. Bago pa sila makareact, may malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Pumagsak si Palme sa lupa. May isa pang putok na muntik ng tamaan si Lisbeth. Nai-imagine mo ba yung gulo nun? Yung pagkalito. Isang segundo naglalakad ka kasama ang asawa mo tapos bigla na lang nakahiga na siya.
sa malamig na semento at duguan. Siguradong na-shock itong si Lisbeth. Siguro sumisigaw siya ng tulong habang nakahiga doon ng asawa niya. Nagsimulang tumakbo ang mga tao papunta sa lugar. May tumawag ng ambulansya pero huli na. Si Olof Palme, ang Prime Minister ng Sweden, ay idineklarang dead on arrival. Ngayon, aakalain mo na sa ganitong kaso, yung pagpatay nga sa isang Prime Minister ay syempre malulutas kagad ng pulis, diba? I mean, hindi naman to random na nakawan lamang at hindi to isang normal na tao. Ito ay isang high-profile political murder. Pero dito nagiging kakaibang lahat. Kahit may malaking investigasyon, mga libu-libong interviews at napakaraming leads, hindi pa rin nalutas ang kaso ng ilang dekada. Parang basta na lang nawala sa hangin yung killer. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang teorya ang lumabas. May mga nag-iisip na political assassination to, baka inutos ng ibang bansa na hindi gusto yung pagiging outspoken ni Palme. May iba naman na nag-iisip na baka lone wolf ito, may personal na galit sa Prime Minister. Ang daming twist at turns ng investigasyon at mahirap ng sundan. May punto pa nga na kinundi na nila yung isang lalaking nagngangalang Christer Pettersson para sa pagpatay. Pero alam mo ba, na-overturn yung conviction niya dahil kulang ito sa ebidensya. Ngayon, balik sila ulit sa blank slate. Ilang taon, dekada pa nga, yung kaso ng pagpatay kay Olof Palme ay parang madilim na ulap na nakaumang sa Sweden. Parang JFK moment nila to, isang national trauma na ayaw gumaling. Nag-speculate ang mga tao tungkol dito. Nagsulat pa nga ng mga libro. Kumuha pa nga yung iba ng documentary. Naging obsession ito. Tapos nitong 2020 lamang, 34 years mula sa pagpatay, may bombshell announcement ang mga Swedish prosecutors. Pinangalanan nila ang isang suspect, si Stig Engström, isang graphic designer na naroroon sa lugar ng krimen. Baka iniisip mo, yes, nalutas na nila. Pero ito ang twist. Namatay na pala si Engström noong 2000 pa lamang. Kaya kahit nasabihin natin siya nga ang pumatay, wala nang paraan para dalhin siya sa hustisya. At alam mo ba, hindi naman talaga natapos ang kaso sa announcement na ito. May mga taong nakaramdam ng ginhawa na may sagot na sila sa wakas, pero yung iba, well, hindi sila kumbinsido. Marami pa ring tanong na hindi nila nasagot. Tulad ng ano nga bang motibo ni Engström? Mukhang wala naman siyang malakas na political views na magtulak sa kanya para patayin ang Prime Minister. At kung siya nga ang pumatay, paano niya naiwasan ang hustisya ng ganoon katagal? May mga tao nagsimula mag-imbestiga sa background ni Engström. Nalaman nila na naroroon nga siya sa lugar ng gabing yun at ilang beses siyang na-interview ng mga pulis at media sa loob ng lang doon. Pero yung mga kwento niya ay hindi consistent, nagbabago ng kukunti pero sa significant na paraan sa tuwing ikinikwento niya. Mapapaisip ka na lang kung anong tumatakbo sa isip ni Engström sa mga taon na pagkatapos ng pagpatay. Kung siya nga ang pumatay, lagi pa siyang natatakot na pakuli o baka naman nag-i-enjoy siya sa notoriety ng paggawa ng perfect crime. At paano naman si Lisbeth? Isipin mo kung paano namuhay may ganyang trauma. Alam mo yung pumatay sa asawa mo ay naroroon pa rin na nasa labas na kalaya. Namatay si Lisbeth noong 2018 nang hindi man lang nalalaman kung sino talaga ang kumitil sa asawa niya. Remember, 2020 lang in-announce ang suspect. Nagbago ang Sweden dahil sa pagpatay kay Palme sa mga paraan na mahirap i-quantify. Nawasak ang imahe ng Sweden bilang mapayapa at halos perfecting bansa kung saan hindi nangyayari ang mga political assassination. Nagdulot ito ng mga pagbabago sa pag-handle ng security para sa mga high-ranking officials. At nagdulot ito ng patuloy na debate patungkol sa political violence at openness ng lipunan ng Sweden. Pero siguro ang pinakamalaking epekto ay ang psyche ng mga Swedish. Ang hindi pagresolba ng kaso, ang dekadang spekulasyon at uncertainty ay nag-iwan ng parang collective scars sa bansa. Parang nakakainis na tanong na ayaw mawala. Paano nga ba nangyari ito? At paano nakalusot ang killer ng ganang katagal?